Hello, everyone. Welcome to another beautiful episode of Unlocking Miracles, Janergy's Guide to Life, Love, and Leadership. How are you guys? Kamusta ang inyong araw? I am so excited that we will be having a special guest for this episode. And he's very young. He's a 28-year-old entrepreneur that he is a distributor of IM Worldwide has aided numerous individuals in achieving millionaire status. And I'm excited to share him to you guys kasi marami siyang ikukwento sa atin ng miracle stories. Friends, help me welcome to Unlocking Miracles, Marlon Santos! Hello Yee! everyone. Hello Ma'am Janice. Ayan, bati ka naman sa mga viewers mo, mga fans mo. Ah, ayan, hello sa mga nanonood sa atin, especially sa mga I Am Worldwide movers na makapanood ng ating interview with Ma'am Janice. Unlocking Yes. Miracles. Yes. So for those who don't know yet, Marlon is one of our newest member in my international organization called BNI or Business Network International. No, he I think joined in March, am I right? No, March Yes, pa ma'am. lang. Yes, ma'am. Yan. And then yan, sobrang active niya na kagad sa group namin and he's really generating business not only for himself but for the all our members as well. So first off, Marlon, I'd like to know what are you grateful for today? Yan, of course, grateful tayo na buhay tayo ngayong araw na to. Ayan, we are grateful kasi syempre healthy tayo, sama natin yung family natin, and meron tayong business na meron tayo ngayon na nakakatulong sa atin sa pamumuhay natin. Yan. And recently, natutuwa ako dahil nag-Korea to si Marlon eh. Ganda ng mga pictures nila ng asawa niya. What was Ayan. that, a personal or business trip? That is a team incentive. Team incentive po namin. Team Almost incentive pala. almost Wow, 96 po kami. congratulations on that. Ayan. So for those who don't know Marlon yet, na-introduce ko na siya na is a very successful entrepreneur. And kindly introduce to the group sa mga viewers natin ng Unlucky Miracles. Paano ka ba napunta dyan sa business na yan? What led you to that business? And bakit yan yung napili mong business? Wow, ayan. Sobrang ano po, no? Sobrang I think destined din talaga sa akin na makita tong opportunity na to. Kasi 15 years old po ako nag-start mag-network marketing. That was year 2011. So ang nagdala po sa akin doon is yung kapatid ko, which is he's a cum laude, graduate po ng PNU, and nagtuturo. And sabi ko sa sarili ko, siya nga na professional ay nagnenegosyo. So ano yung reason bakit hindi ko to gagawin? 'Di ba? So at the age of 15 po na open ako sa network marketing. At the age of 17 talagang kahit pa paano nagmo-momentum na po yung nagmo-momentum na po tayo sa business. Nakabili na po ako ng sasakyan, kumita na rin ng milyon hanggang sa nagtuloy-tuloy, hanggang sa nakita ko po eto si I Am Worldwide na naging part po tayo ng I Am Worldwide nung 21 years old po tayo. And right now, we are 28 years old. So, kumbaga imagine, hindi po normal no na teenager nagsisimula na agad mag-business. Kaya talagang for me, talagang ano siya, destined po talaga. Wow, ang galing mo naman Marlon, nakaka-inspire ka 'no. Bibihira yung mga at your age eh nagiging milyonaryo na and ang ganda pa sa status mo ngayon, you're already a leader and you're helping more of your people become a millionaire as well. Okay. So this episode or this show is all about talking about miracles in your life. And can you share with us mga 2 to 3 favorite miracles mo sa buhay mo that you'd love to share to the group para sa ma-inspire din sila? Go ahead. Ayan. So, yung first po, syempre yung pagsali ko po ng mas younger age po no sa business, 'di ba? Kasi for me, miracle talaga siya. Hindi lahat na nabibigyan ng opportunity, and hindi lahat is nakakaya no at the young age po na makapag-business. So miracle for me, number one, syempre po yung mga tao na tumulong po sa akin. Kasi pwede naman po ako madala sa ibang environment, napakarami naman pong companies.
napakaraming environment. Pero na-lead po ako ng mga tao kagaya po nila Press EM, VP Aika, GM Ana, yung direct sponsor ko po Shirley May Sibulan. Na-lead po ako ng mga tamang tao sa tamang kumpanya. Okay, so kumbaga, tinuruan po nila ako hindi lang about money making, kundi about right principles, spiritual, napakahalaga po, no? Yung faith po, yun yung isa sa mga greatest gift na nakuha ko po, no? Kung bakit din po ako at the young age talagang nagsasucceed na rin in life. Kumbaga kahit papaano nakukuha na rin po natin yung gusto natin because nalilid po tayo ng tamang tao na pwede naman po sa iba. Pwede naman po sa ibang tao. For me, yun po yung one of my miracles. And second, yung syempre yung na-meet ko po yung aking asawa sa company. Ayan, talagang Yes. miracle din kasi kumbaga hindi mo hinahanap pero binigay sa'yo. Okay? And nakakatuwa po kasi pwede naman din po na kumbaga ibang partner ang mahanap ko pero yung nahanap ko pong partner, yung nakasama ko po, yung magulang ng aking anak, eh talagang kagaya ko din po na achiever din po sa buhay, nakakatulong din po siya sa maraming tao and parehas po namin talagang ginagawa yung pag-asenso po sa negosyo na ginagawa po namin. How long na And kayo married ng wife mo? Your wife's name is, anong name Michelle, ng wife mo? Michelle po, Michelle. Ayan, shout out kay Michelle. You're 5 years married na pala and you have Yes. one child. You Yes have a po, son? Punch. Son ba? Yes po. Yes po, son. Si Ayun. Tristan. Tristan James. Okay, si Tristan. Okay. Yan. So I'm sure Marlon hindi madali yung journey mo as an entrepreneur, right? So sa tingin mo, what's the number one skill na na-develop mo over time kaya ka naging successful? Aside from yung nabanggit mo na yung faith mo nag-grow talaga. Ayun po, isa po sa mga na talaga na-develop sa akin is to trust the process, no? So, nung nag-start po ako talagang, of course, nandiyan yung comparison, di ba, na nakikita mo na parang yung iba mas magaling ka pa, mas maabilidad ka pa, pero sila nakuha nila yung mga goals nila. Parang na highly favored sila, di ba? So ikaw parang Mm. feeling parang hindi na darating ikaw sa ganong point. Parang hindi na mangyayari sa pero yun po yung nabanggit ko kanina, no, trust the process kasi lahat po ng bagay may proseso, may mabilis, may matagal, pero worth it po siya. So kapag ka napagdaanan mo na yung proseso, doon mo makikita na kaya mo pala, no? Doon mo mapapatunayan na lahat ng bagay, no, may process. You just have to learn to be patient sa pag-aantay. So when you were starting, Marlon, how many hours ka nagtatrabaho in a day or in a week? Coach, nung nag-start ako, hindi talaga ako nagbibilang ng oras, no? So, hindi ko makalimutan, yung nag-start na kami sa terrace na inuupahan namin sa isang apartment, no? Nag-start kami gabi, tapos nakita namin yung araw, pasikat na. So, Oh my ganun. God. So, ganun pong excited, no? Yun yung term ko, dedicated sa ginagawa. So, kumbaga, kapag ikaw kasi mahal mo yung ginagawa mo, excited ka sa ginagawa mo, hindi mo mamamalayan yung oras and hindi mo siya titreat as work. Kasi usually pagka alam natin pagka work, naku, pagpatak ng ganito, antayin natin mag-click yung 7 p.m., alis na tayo. Excited pang umalis. Oo, Di ba? So kami po, nung nag-start, is hindi po kami tumitingin talaga sa time nung nag-start. galing 'no? Ayan, medyo naghang ang aking computer. Okay. So, meron ka pa bang gustong ikuwenta sa'min aside from yung nakuwento mo na how you started the business and meeting your wife? Ayan, siyempre yung miracle din po natin na nag-start po kasi kami na talagang sa family po, no, walang-wala. Okay? So, pito po kami magkakapatid. Ako po yung bunso. Nanay ko, grade 3 lang yun natapos. Tapos, ang source of income niya is paglalabandera. Then, yung nag-help din siya pag may mga piyesta, pag may mga birthday sa kapitbahay. Sa Nueva Ecija po pala kami, taga Nueva Ecija. So kilala po kami ng kamag-anak, mga kapitbahay namin talagang we started ng walang-wala. So doon lang namin na-experience kumain ng masarap kapag nakaka-uwi si nanay ng mga handa sa kapitbahay. Ayan, so
nakasanayan na lang din, 'di ba? Pero kumbaga nangarap, 'di ba? Yun po yung pinakaimportante sa akin. Talagang nangarap po tayo na hindi po tayo tatagal na alam mo yun na ganun lang. Kumbaga babawi tayo sa magulang natin, may experience na mapapa yung magandang life for them. So, ayun Coach Janice, ang nangyari po is ginawa ko po silang inspirasyon. Ginawa ko po silang inspirasyon para magpatuloy sa business po. Ginawa ko po silang deepest why. 'Di ba? Kasi sabi ko ako hindi naman tayo bumabata. So tumatanda po tayo. So ganun din yung mga magulang natin. So definitely um, may gift na gift. Yan. Yeah, go ahead. Ayan Continue po. lang. So, ginawa po natin silang deepest why kung bakit kailangan po natin na magsikap agad kasi hindi rin po sila bumabata, tumatanda rin po sila. So, thank God, yung nanay ko po, yung tatay ko, yung mother-in-law and father-in-law ko is buhay pa. 'Di ba? So, at least kahit papaano na-experience nila yung pinaghirapan po natin at marami pa tayong mapapa-experience sa kanila. So, blessing po talaga na naranasan po natin din, 'di ba, yung hirap before natin ma-experience yung mga blessings din po na nare-receive natin. Wow, nakaka-inspire naman talaga yung story ni Marlon. That's the reason why I invited him to the show kasi for those na nanonood sa'tin ngayon na feeling nila walang-wala sila sa buhay, pinanganak silang kapos 'no, and feeling nila na hindi sila privileged, hindi sila blessed 'no. So pakinggan niyo talaga yung story, ni Marlon. I would highly encourage you to get in touch with him so that you'll be inspired by his story and you'll be, motivated, magkaroon kayo ng hope sa buhay na yung pinagdadaanan niyo man ngayon hindi yan permanent, 'di ba? Puwede niyong malagpasan 'yan, importante lang ay marunong kayong, mag-move forward and also yung mga nabanggit kaninang lessons ni Marlon na be in the right community, find the right mentors to help you and guide you, and as well as yung pinakaimportante I think yung faith, 'di ba, yung ma-develop mo yung faith mo kasi talagang sino naman ba yung magbibigay sa'tin ng mga blessings kundi yung 'di ba, yung si Lord lang naman o kung sino man yung pinaniniwalaan niyo na source ng inyong mga pangkabuhayan, eh, siya lang naman talaga makakapagbigay sa inyo, ayan. So, meron akong last question for you, Marlon, and I'm sure kayang-kaya mo 'tong sagutin. So, if there is an opportunity na ipanganak ka ulit, would you still want yung same life that you have or mas gugustuhin mo na magkaroon ka ng ibang buhay? For me po, I'm so ano po very grateful po ako sa kung ano yung naging ako ngayon and kung ano yung narating ko po ngayon. Lahat po kasi for me may purpose, may reason. So kung ipapanganak po ulit ako, same pa rin po. Kumbaga kasi sa pagtanda po ano sa pagtagal ng panahon, doon ko po na-realize na lahat ng mga na-experience nating struggles and problems, connected po siya sa kung ano po yung magiging tayo another version po natin. So kumbaga may purpose po lahat. Wala pong aksidente. No? Naniniwala Yes. ko doon na lahat man kung anong na-experience natin ngayon is may purpose po yan and may reason po yan. And dinala po tayo dyan no, for a reason and for a purpose. So ayun po and very grateful po ako sa lahat ng mga tao na nami-meet ko, nakikilala ko ngayon. Ayan, kumbaga ayoko po no na kung magkaroon man ng pagkakataon na gano'n 'no, na hindi ko sila ma-meet, 'di ba? So, ayun po. 'Yan. So eto lang trivial ano, kung halimbawa, may choice ka, gusto mo bang same name ka or gusto mo palitan yung name mo? Ayan, okey siguro hindi. Kasi ayun 'no, na ano na natin, dati po parang mas gusto ko ibahin yung pangalan kasi very common, ng, Marlon Santos 'di ba? Oo. Pero as along the way po na-build na po natin yung pangalan po natin sa industry na kumbaga, 'pag sinabing Marlon Santos, ay okey ang tao na 'yan, magaling 'yan, Yeah. mapagkakatiwalaan 'yan. So for me, yun yung, in-earn natin na pangalan na ayaw na natin palitan siyempre. Ayan. Yes. Kasi 'di ba may mga artista that they Oo, don't like their name tapos 'di ba or parang para daw mas tunog maganda secure. yung tunog or something, mas unique, may branding 'no, they change their name.
Opo. And sa case ninyo, talagang you use your real names, 'no? Yes Hindi po. naman kayo nagpapalit ng pangalan, 'yan. Opo. Ako din 'no, for my case din, I didn't use any name. Oo. Ah, ah, actually nga nung ano kasi very unique kasi yung surname ko, eh, Senyorin. So, rare lang yon. Tapos biglang nag-asawa ako naging De La Cruz, 'di ba? So, common na ng surname ko kaya I still maintain my Senyorin kasi most of the people I know, nakilala nila akong Senyorin. So, yun. I think importante din kasi yun talaga you really build on your name kasi siyempre 'di ba, ah it would take decades for you to build that name, but also it can take a moment or a Mm. second na masira 'yan 'no, depende na lang sa ginagawa natin or kung meron mang maninira sa atin. Curious lang ako Marlon, meron ka bang mga bashers na ngayon? Meron ka na bang mga, haters ganyan, and how do you actually handle those kinds of people? Ayan, actually po sobrang dami, hindi naman po mawawala. Ah, Lagi po sa'min tinuturo, may gawin kang tama, may gawin kang mali, may masasabi yung tao. So kumbaga, very important lang na ikaw mismo alam mo sa sarili mo yung tama. And kung ano man yung mali na nababanggit ng ibang tao towards you, it's more on reflection po nila. 'Di ba? Yung mga Yes, kumbaga kung ano yung kumbaga kung ano yung nasa puso nila, yun yung inilalabas ng bibig nila na tina-type nila, di ba? So, kumbaga, wag na wag papatulan yung mga bashers because nag-waste siya ng oras mo. Di ba? So, kumbaga, true. you only have 24 hours a day. Di ba? So, kumbaga, yung 24 hours na yun, spend mo na lang sa family mo, spend mo sa business mo para mag-grow mismo, di ba? Kesa napagtuunan ng pansin yung mga ganon. Kasi, ano yung hilahin ka lang nila pababa, your emotions, yung peace mo, yun yung pinaka-importante sa lahat. Kaya kapag may mga ganyan po minsan, pag sa comment, basher, sinasabi nila na mga pangit na salita, di ba? Dinidelete na lang po natin. Pag hindi natin na ma-delete minsan, din na lang natin pinapansin. Ayan. Napansin, okey. Sigurado ka ba 28 years old ka lang Marlon? You seem to talk like a very matured person na. Oo. Oo, kasi talagang bata pa lang po talaga na nakapagsimula na, no? Nakapagsimula na po talaga. Ayan, how I wish, all young people have that same kind of passion and same kind of concern for other people that you have, 'no? How big is your team na ba ngayon Marlon? So far po talagang thousands na din, worldwide na din po. Thousands, So we have in Middle worldwide. East, we have in US, may Canada din po tayo. Some part of the Asia meron na din, Japan, Hong Kong, Taiwan, and dito po sa Philippines so far yung malaking organization po natin. Ayan, very nice. And balita ko guys, si Marlon has an upcoming event with his Yes po. team. Yan. So Um, feel free to invite our listeners, our viewers right now to that event. Go ahead. Yan. Thank you, Ma'am. Thank you, Coach Janice. No? So magkakaroon po kami ng big event this coming May 11, 2024 sa Chardonnay Events Hall by Astoria. Sa Pasig lang po ito. Wherein magpapamigay po tayo. So may entrance po siya. Pero magpapamigay po tayo doon ng brand new fully paid na sasakyan. Ayan. So for free ng aming team. Meron din po tayong brand new MacBook Air. Meron tayong 5 membership package kay I Am Worldwide. May paparaffle, may cash prizes, and yung maganda po doon, full of inspiration po siya. Yung buong 4 hours na stay nyo po doon, marami po kayo mamimit, makikilala ng mga tao na ginagawa yung business na meron kami, which is I Am Worldwide. And kumbaga mapapakinggan nyo yung mga stories nila, success stories po nila. Wow! Exciting naman yan. So guys, if you're available or hindi kayo available, make yourself available and go ahead message nyo si Marlon, or kung nahiya kayo kay Marlon, go ahead message me so that I could give the contact details of Marlon, get in touch with him. So yan. Maraming salamat for your time. I know you're a very Thank you so busy much po person. Yes, I know you're a for very the busy opportunity. person. So I really appreciate you spending your time with me and this podcast, no? So ang goal naman natin dito sa podcast na talaga is to inspire more people to recognize yung mga small and big miracles na nangyayari sa buhay nila so that it will create a ripple effect, 'di ba? Na mas maka-inspire tayo ng mas maraming tao at they will also do the same.
And yan. So, I hope that this episode has blessed you. And kung na-bless kayo, feel free to rate, subscribe, and follow. And go ahead, share this episode to your friends and families para ma-bless din natin sila. Let's continue to unlock more miracles in our lives and be a blessing to others. Cheers and see you in the next episode. Bye!